Binisita nga namin ngayon ang mga tanim naming kamote at inalisan namin ito ng mga ligaw na damo at ang ibang laman nga nito ay sumisilip na kahit 2 buwan pa lang. Pagkatapos naman ay nagpiknik naman kami dito sa ilog at nag-ihaw naman kami dito ng liempo. Maaga nga kami umakyat dito sa aming taniman ng mga kamote at kamonting kahoy para hindi kami abutan ng init ng sikat ng araw. Mahigit 1 buwan nga rin kami ditong hindi nakapagbisita kaya naman madami na ang mga ligaw na damo. Napansin ko nga na napakaganda ng mga tubo ng gabi na itinanim ni Papa dito sa gilid ng mga kamote. Ganun din ang mga oraro. Napakaganda nga maghilamon ngayon dito kasi napakalambot ng lupa, hindi mahirap bunutin ang mga ligaw na damo. Kagabi kasi ay napakalakas ng ulan. 2 buwan na nga yung nakalipas simula nung itinanim namin itong mga kamote kaya medyo mahaba na ang mga gumagapang. Mga 4 o 5 buwan ay pwede na tayo ditong makapag-harvest ng mga laman. Sa kakaulan nga dito sa amin, ang ibang laman nito ay nagsisilabasan na. Nakakatuwa nga at nakaka-excite kasi makakapag-harvest na rin kami ng sarili naming tanim. Mahigit 1 oras nga rin kami naghilamon o nagbunot ng mga ligaw na damo at pagkatapos ay nagtanim naman kami ni Mama dito sa gilid ng mga gulay na sigarilyas. Nang pababa na nga kami, ay minadaanan kami dito na laptukay na mayroong mga hinog kaya naman nag-upo muna ako para kumain. Laptukay nga ang tawag nito sa amin. Sa inyo po ba? Ano po ang tawag nito? Tumutubo nga lang ito kahit saan at paborito ko nga ito nung bata pa ako. Pagkababa nga namin ay naghugas muna kami dito sa ilog para maalis ang mga putik. Napakalinaw nga ng tubig ng ilog ngayon kasi kahapon ay maghapon yung ulan tapos bumaha dito. Kaya naman naisipan naming magpiknik ngayon dito at mag-iihaw nga kami ng liempo para sa aming pananghalian. Ay nakalimutan ko nga pala na hindi ito liempo, pork chop pala. Wala na kasing nahanap na liempo ang kapatid ko sa bayan kaya naman ito na lang ang nabili. Kulang na kasi ang supply ng baboy dito sa amin kaya naman ang resulta napakamahal ng kilo. Habang nag-iihaw kami dito sa gilid ng ilog ay nandito naman ang mga pamangkin ko na nasasabik na magbabad sa tubig. Minsan nga lang naman kami makatikim nitong inihaw na karne kasi ang nakasanayan talaga namin ay gulay at isda pero dahil ito ang request ni Papa ay sige pagbigyan na. Napakaganda nga ng panahon ngayon, hindi katulad kahapon na halos maghapon yung ulan. Kaya sabi ko ay magpipiknik na lang kami ngayon dito sa ilog kasi bukod sa malapit lang dito sa bahay ay libre pa. Tamang-tama nga nandito rin ang mga pamangkin ko kaya sigurado ay mag-enjoy sila sa paglangoy. At para daw mas lalong mag-enjoy sila, ay gagawa daw si Papa ng balsa na gawa sa puno ng saging. Hindi na daw ito magbubunga kasi halos lahat ng dahon nito ay ubos na o ang tawag niyan dito sa amin ay tungro. Hinati nga ito sa dalawa at ang kalahati nga ay pasan-pasan ni Papa at ang kalahati naman ay bit-bit ko. Pagsasamahan nga ito sa pamamagitan ng pagtusok ng kahoy sa magkabilang dulo. Ganito nga talaga yung ginagawa namin kapag lumalangoy kami dito sa ilog kahit nung bata pa kami kasi hindi naman dito uso ang salbabida. At eto nga sinakinan ng mga batang pamangkin ko at maya-maya nga ay mayroon ng bata isip. Umuwi nga pala muna ako sa bahay para magprito nitong mga patatas at ang ginawa ko nga dito bago prituhin ay sinausaw ko lang sa crispy fry. Pagkatapos ko nga ay bumalik naman ako dito sa ilog at pagkarating ko nga ay naluto na ang mga inihaw na karne. Ginayat nga lang yan ng maliliit at kumuha nga rin pala kami ng dahon para ilatag dito, lagayan ng aming pagsasaluhan. At nang natapos na nga, inilagay na yan dito lahat sa dahon kasama ang kanin, ang inihaw at ang mga patatas. 1 kilo nga lang naman itong inihaw namin kasi napakamahal talaga ng kilo ng karne ng baboy ngayon dito sa amin. At eto nga nakahanda na ang aming pananghalian pero bago kami kumain ay nagdasal muna kami para magpasalamat sa biyaya na nasa harapan namin. Kaya naman kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Napakasarap nga kumain kapag ganito na budol fight lalo na salo-salo ang pamilya. Para sa akin wala nang masasarap pa kapag ganito kasimple ang buhay pero masaya. Naaalala ko nga dati nung bata pa kami kapag naliligo kami dito ay dito rin kami kumakain at ang ulam nga namin ay gulay na langka na may halong sardinas. Napakasayang balikan ng mga alaala namin noong mga bata pa kami dito sa ilog na halos maghapon ay nandito kami naliligo hanggang mamula ang mga mata. Pagkatapos nga pala namin kumain ay naligo na kami dito sa ilog at nakipaglaro sa mga pamangkin ko. Shoutout nga pala muna kay Ma'am Maris Hermoya from Kasiguran, Sorsogon. Shoutout din kay Ma'am Eva Perez at kay Ma'am Shane Herrera. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. See you in my next vlog.